Tinitingnan ka lang niya. Naglalagablab ang Tehran, pero ang mga taga-Iran ay mas malakas pang sumisigaw ng bomba. Sa nakalipas sa 3 araw, walang tigil na airstrike ng US at Israel ang sumira sa mga punong tanggapan ng IRGC, istasyon ng pulis at imbakan ng misil. Sa desperadong pagkatangkang itago ang nakakahiya nilang katotohanan ng sarili nilang mamamayan ay nagsasayawan at nagdiriwang ng pagbagsak ng rehimen, muling isinailalim ng Islamic Republic ang 70 milyong Iranian sa internet blackout. Nagbigay lang si Pangulong Trump ng matinding babala. Hindi pa talaga nagsisimula ang pag-atake. Nangyayari na ngayon ang tunay na pagtulak sa pagpapalit ng rehimen. Nagsisimula ang kwento sa isang minutong hindi inedit na pambobomba sa punong tanggapan at posisyon ng IRGC sa kabisera ng Iran. Mga kuha. Nakakahiya iyon. Tatlong misil ang dumating sunod-sunod. Nakita mo ba? Walang tao sa bahay. Umalis na ang lahat. Ano ginagawa mo? Ginagawa mo? Umar! Umar! Dito galing ang misil mula sa kaliwa. Umar! 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 از اینجا میاد از اینجا Patuloy na winawasak ng mga pag-atake ang pamunuan ng IRGC at politika ng Iran. Halos 50 na ang namatay na matataas na opisyal sa loob ng 3 araw. At hindi lang mga lider ang naapektuhan. Unti-unting naubos ang mga misil ng Iran magdamag. Kaya laban ito sa oras para sa rehimen. Kung hindi sila maglulunsad agad, mawawala ang mga misil sa kanila. Tingnan mo kung paano nahihirapan ang pamunuan ng Iran. Bagamat maaaring tumagal ito ng ilang linggo, narito ang pinakabagong natutunan natin tungkol sa operasyong ito. Ayon kay Pangulong Trump sa Fox News, 49 na miyembro ng pamunuan ng Iran ang napatay sa mga pag-atake. Sinabi rin ng tagapangulo ng Joint Chief na magdadagdag ng tropa sa gitnang silangan sa lalong madaling panahon. Sinabi ng Ministeryo ng Depensa ng Qatar na pinabagsak nila ang mga eroplanong pandigma, misil at drone mula Iran kaninang araw. Bagong palatandaan ito na lumalawak ang labanan sa rehiyon. Nasa Washington si Jennifer Griffin ang aming punong tagapag-ulat sa pambansang seguridad para sa live na coverage. Jeff? John, ang tanong ay ilan ang missile interceptors ng US at mga kaalyado sa Gulf at gaano katagal nila kaya ni pagpatuloy ang labanan? Kaya may karera laban sa oras para mapatigil ang mga missile launcher na karamihan ay nakatago sa Iran. Sabi ni Pangulong Trump sa Medal of Honor ceremony, maaring tumagal ng 4-5 linggo o higit pa ang operasyon. Alam natin ito. Ngayon, narito ang isang kahangahangang bagay na nangyayari sa loob ng Iran. Isang bagay na ayaw ipakita ng rehimen sa inyo. Sa mga video na lumalabas mula sa Iran, ang mga mamamayan ay talagang nagdiriwang sa mga pag-ataking ito. Hindi nagluluksa, kundi talagang nagdiriwang. May mga online account na nagpapalabas na pag-atake ng Amerika sa tirahan ito. Pero hindi totoo yun. Tumpak ang mga atake sa mga target ng IRGC, gaya ng himpilan ng pulis, silo ng misil, at punong tanggapan ng rehimen. Malalaman natin ito sa pakikinig sa mga Iranian na nagre-record at naglalatala ng video online. Nagdiriwang ang mga Iranian sa Tehran matapos ang malawakang pag-atake. Pakinggan mo. Unang beses na wala pa akong nakikitang kahit ano hanggang ngayon. Ngayon, ang mga video na ganito ay medyo hilaw kung alam mo ang ibig kong sabihin. Kaya gusto kong maging tapat tungkol sa isang bagay. Malamang na hindi mamomonetize ang video na ito. Alam namin yun at inasahan na namin.
Makakuha ito mula sa Warzone at walang obligasyon ng YouTube na i-monetize. Pero naniniwala kaming mahalagang ipakita ang totoong nangyayari. Kaya ang gagawin namin ay pagsasamahin namin ang lahat ng clips na makikita namin sa iisang video na ito. Sa ganitong paraan, isang beses lang namin pagdadaanan ang demonetization. Kapag nade-demonetize ang video, madalas hindi ito pinopromote ng YouTube dahil wala silang insentibo. Kaya kung matutulungan nyo kami sa pag-like at pag-subscribe sa ibaba, malaking tulong yon, lalo na sa ganitong video. Balik na tayo sa mga clips. Isa pang clip ng mga Iranian na nagsasaya tuwing inaatake ng IDF ang mga target ng rehimen. Panurin nyo. Uy, kumusta ka na? Anong ginagawa mo? Ginagawa mo ba? Ano? Uy pare, ikaw ba ano ka ba? Ang mga taong nagdusa sa ilalim ng rehimeng ito ng 46 na taon ay pinapanood itong masunog at sila ay nagdiriwang. Nakakahiya ito para sa rehimeng Islamiko. Kaya ginawa nila ang tanging alam nilang gawin. Patayin ang internet. Pinutol ng Iran ang access sa internet ng mahigit 70 oras na ngayon at 90 milyong Iranian ang naputol sa koneksyon sa mundo. Ang mga video at larawan na natatanggap natin ay mula lang sa ilang tao na may access pa, gamit marahil dayuhang SIM o Starlink. Ang karamihan ng mga Iranian ay hindi talaga makausap ang mga tao sa labas ng bansa. At kaya, kung anong nakikita natin ay napakaliit lang na porsyento ng totoong nangyayari. At kapag natapos na ang internet blackout, malalaman natin kung ano talagang nararamdaman ng karamihan sa mga Iranian. Pero hanggat hindi pa nangyayari yon, kung anong meron tayo ay sapat na muna. Lumayo muna tayo at silipin ang labas ng kabisera dahil hindi lang Tehran ang apektadong lungsod. Sa Karaj, nagkaroon ng malawakang operasyon na tumarget sa mga istasyon ng telekomunikasyon, mga himpilan ng IRGC, mga pasilidad ng Special Forces at syempre, mga istasyon ng pulis. Narito ang kuha mula sa Karaj, pero may babala ako sa lahat. Makulay kung tutuusin ang pagdiriwang ng mga mamamayang Iranian. Nabanggit si nanay ni Hamini sa paraang hindi ko na mauulit. Hetong video. Si Karash ay nababalutan ng putik. Si Karash ay nababalutan ng putik. Si Karash ay nababalutan ng... Uff! Ano ka ba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nasa loob ang hukbo ni Buji. Monokultura ni Amila. Aray! Hinampas niya ako! Hinampas niya ako! Aray! Aray! Nasaan na yun? Nandyan na. Papunta ito sa car wash. Saan ito papunta? Hindi ko alam. Pupunta ako sa nanay mo, Khamenei. Ina ng langit! Pupunta ako sa puwet ng nanay mo! May isa pa tayong video mula kay Sandaj sa rehiyon ng Kurdistan sa kanlurang Iran. Hindi talaga popular dito ang Islamic Republic dahil matagal nang pinahihirapan ng mga tao. Kita mong tuwa nila kapag may strike. Panurin mo.
Ngayon, mapapansin mong may pattern sa mga tinatarget. Kadalasang target ng mga pag-atake ang mga istasyon ng pulis at may dahilan ito. Ngayong Marso 1, maraming pasilidad ng pulis ang tinamaan sa iba't ibang lungsod sa Iran. Hindi ito basta nangyari. Malaki ang papel ng mga pulis na istasyong ito sa pagsupil sa mga nagprotesta noong Enero at tumulong sila sa pagpatay ng halos 3,000 at libong Iranians na naghangad lang ng kapayapaan at kalayaan. Ngayon, sistematikong pinapahina ng US ang kakayahan ng rehimen na supilin ang sarili nitong mamamayan. Malinaw na sinabi ni Pangulong Trump na gusto niyang ang mga Iranian mismo ang mamahala sa gobyerno nila kapag ligtas na. Sa pagsira ng koalisyon sa mga istasyon ng pulis at punong tanggapan ng basis, nilalatag nila ang pundasyon para sa isang protesta na hindi na kayang durugin ngayon. Narito ang video mula Israel na nagpapakita ng IDF na tinatarget ang punong tanggapan ng Basic Force ng Iran sa Tehran. Ang Basic Force ay isang paramilitary group na nananakit at umaabuso sa mga nagpoprotesta at bahagi ng militar ng IRGC. Ngayon, guho na ang kanilang punong tanggapan. Tingnan ninyo. Kahanga-hanga ang tumpak ng mga pag-ataking ito. Narito ang ilang halimbawa. Aray, nasaan na yon? Papunta na ito sa... Pupunta ako sa puwet ng nanay mo! Pupunta ako sa nanay mo! Pupunta ako sa puwet ng nanay mo! Pagkatapos, meron tayong isa pang footage mula sa IDF ng mga eroplano na umaatake sa mga pinatibay na hangar na nagpoprotekta sa mga jet ng Iran. Panurin kung gaano ka-eksakto ang mga atake, direktang tinatamaan ng target na estruktura. Pareho ang ipinapakita ng bawat clip. Walang carpet bombing ang koalisyon. Maingat nilang sinisira ang militar ng rehimen. Ngayon, iniisip mong ang 3 araw ng tuloy-tuloy na pambobomba ang rurok ng operasyong ito. Pero ayon kay Pangulong Trump, wala pa tayong nakikita. Sabi ni Trump sa CNN, mas malalaking pag-atake pa ang paparating. Ang kasalukuyan ay maliit lang kumpara sa mangyayari. Nanawagan siya sa mga Iranian na manatili sa bahay dahil delikado sa labas. Pagkatapos ng matinding pag-atake sa Iran, siya ka lang lumabas at kunin ang pamahalaan. Hindi tulad ng Russia, hindi sinasakop ng US ang Iran. Pinipigilan ng nila ang rehimen, saka hinahayaang mamamayan ng Iran ang magtapos.